Ayan. Pag-usapan na natin yung ating solid financial foundation. Mga ka-business, alam ninyo, hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon, usong-uso yung mga ayuda mula sa gobyerno, di ba? Marami yan. Mayroon tayong tupad, mayroong AYIX, tapos may bago pa yung AKAP, di ba? Yun, mga ganun. Tapos, naisip ko lang kasi syempre marami din ako nakakasalamuhan, nakaka-avail ng mga ganyan, di ba? Naiisip ko lang, no, di ba napakaganda kung halimbawa na-avail ka ng ayuda mula sa gobyerno o sa anong grupo yan, di ba? Kung naka-avail ka ng ayuda, tapos i-invest mo siya, di ba? Sa tamang investment vehicle. Naisip ko lang yun, di ba, kung nakatanggap ka ng ayuda, tapos invest mo siya sa tamang investment vehicle. Tapos alam mo ba na kung matututo ka mag-invest sa tamang investment vehicle, for example, meron kang 1,000 per month, 1,000 per month regular, sinisave mo siya dun sa investment vehicle na natutunan mo. Pagpalagay na natin yung investment vehicle na salihan mo is 10 to 12% ang ibibigay niya per annum interest. Alam mo ba na kung nag-iipon ka ng 1,000 a month for 30 years, for example, ikaw ay magkakaroon ng, ang pera mo ay magiging 3.5 million pesos. Bakit? Dahil sa compounding interest. Ganyan nag-work ang stock investment, mga kooperatiba, mutual fund, yun. Kaya lumalaki yung pera mo na ganun. At ang sikreto dyan sa investment is yung regular mong pag-iipon. Disiplina sa pagtatabi ng pera. Number 1 yan. Kasi kung wala kang disiplina sa pagtatabi ng ipon mo or ng pera mo, hindi ka kakaipon, 'di ba? Tatanungin ko kayo, paano po kayo nag-iipon or nagsisave? 'Di ba? Tanong ko sa inyo 'yan, isang challenge sa inyo 'yan. Isipin ninyo, balikan ninyo yung mga nakaraan nyo, ilang pera na ba yung dumaan sa inyo, 'di ba? Ilang pera na ba yung dumaan sa inyo? Isipin niyo 'yan. Alalahanin nyo kung kailan yung unang sahod ninyo at ano ang ginawa mo sa unang sahod mo. Challenge yan, isipin mo yan. Sana sa susunod na maka-attend sa live ko at tinanong kita kung kung natatandaan mo kung kailan ka unang tumahod at ano ang ginawa mo sa unang sahod mo. Sa susunod na live ko na maka-attend ka, sana ma-share mo kung anong ginawa mo sa unang sahod mo, 'di ba? Mega love shoutout Arlene Lost Love, Trishap. Thanks for joining. 'Di ba? So ako, i-share ko sa inyo, noong araw na hindi pa ako membro ng International Marketing Group, ang ginagawa ko, meron akong sahod sa isang buwan, tapos yung sahod ko na yun, dinidispose ko na yan, bayad sa ganito, bayad sa ganyan, bilis sa ganito, bilis sa ganyan, at sabi ko, yung matitira doon sa sweldo ko, yun ang savings ko, yun ang iipunin ko. Meron naman, may natitira naman. Mga magkano lang, at least may naipon ako, parang inalis pa yung guiltiness sa sarili ko, at least may naipon ako, ganun. Pero pag dumating yung time na naisip akong bilhin kasi naipon akong konti, doon nagkakatalo yun. Kasi yung naipon kong konti na yun, ibibig ko dahil nandyan lang siya napakadali lang kunin Iba yung mag-invest kang long term, 'di ba? Yung pag-i-invest long term, yun yung disiplina na someday the investment that you save today will someday save you. Bakit ganon yung pagkakasabi ko? Kasi, for example, ikaw ay 25 years old, or let's say 35 years old, or let's say 30 years old, kung 30 ka ngayon, nagdesisyon ka mag-ipon buwan-buwan ng 1,000 sa investment vehicle na kung tawagin natin ay mutual fund. Palagay mo, nag-invest ka sa mutual fund ng 1,000 buwan-buwan. Ikaw 30 years old ngayon. Tapos, regular, dinideposito mo. Tapos, after ng 30 years, makita mo, meron kang 3.5 million pesos. 'Di ba? Napakaganda, 'di ba? Napakasarap. At the age of 60, meron kang 3.5. Imaginein mo yun. Ang hirap mag-ipon na. Pero kung dahil dinisiplina mo yung sarili mo para kapag ipon ka, at yung iniipon mo, nag-accumulate ng kita yun, kumikita. Kaya dapat matutunan ninyo yung pag-i-invest sa tamang investment vehicle.